Ito pong aking paksa, pagpapatuloy na katotohanan na ang ating spiritual na amang nasa langit ay nagbibigay po sa ating lahat ng mga anak niya, no, mga kapatid, ng provision o pangangalaga o pagkalinga. In continuation with the lesson that Brother Darwin started, mga kapatid. Ito naman po yung maraming nagkakamali rito, kaya ko po i-share tong umagang ito sapagkat dalawa po sa kapitbahay ko po sila po ay nasa kabilang sa prosperity preaching. Yan po yung madalas na ginagamit nila na talata. 6:33 ng Matthew, yung nakasulat, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all," ang bigay niyang diin, all, "and all of these things shall be added unto you." Sabi niya, kaya nga, sabi niya, kung halimbawa, gusto mong pag-abroad, mamaya makakapag-abroad ka na. Galing mo. Parang genie yan. With the blink of your eyes. Pagka, ano ka, gusto mong makuha yung posisyon ng managerial, in the blink of an eye, mamaya, o sa susunod, makukuha mo na yan, manager ka na. Oh, galing. So, yung pa kaya yung sinasabi ng all of these things? Kasi, sabi niya sa akin, "Brad, may imposible ba sa Diyos?" Kapag ganyan na po yung tanong, mga kapatid, mag-isip-isip na po tayo. Totoong walang imposible sa Diyos. Subalit, yung kontekstong ginamit mo, paano ba yung ginamit ng Panginoong Hesukristo sa pangangaral niya sa chapter 6 ng Mateo? Hindi kung paano mo ginamit, kundi kung paano yung pamantayan na inilagay ng Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral doon sa kabanatang 6 ng aklat po ng Mateo. Hindi sa pananaw mo, hindi sa pagtanong mo kung ano yung ibig sabihin ng all of these things, kung hindi paano ginamit ito ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pangangaral. Kasi ito pong chapter 6, this is a part of the Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesukristo. And the particular mount is the Mount of Olives. Isa po yan sa paboritong lugar ng Panginoong Hesukristo na pinupuntahan pagka siya po nangangaral, nagbabahagi po ng pangangaral, mga kapatid. Kasi sa kanila, pag sinabing all of these things, lahat, as in, walang boundaries. Sa kanila, yun ang pananaw nila sa all of these things. Pero nung ginamit ito ng Panginoong Hesukristo, ano ba yung all of these things? Yung muna kasi yung dapat na makita dyan ng mga ano, kasi marami pong nadadaya. Meron niya ako napanood nung during my high school life pa, third year ako nung high school. Ano sabi niya, "Wala ba kayong pera? Itaas niyo lahat ng wallet niyo." Talagang pinanood, grabe tinaas talaga, mamaya magkakapera na yan. Sabi ko, hindi ng pananampalataya ng mga to. Sabi ko, tinalo pa yung tinalo pa yung genie na napanood ko sa Aladdin Pero yung itataas lang, mamaya magkakapera na kayo. Ganun ang tindi ng pananampalataya nila, mga kapatid. Kaya dyan po maraming nadadaya na mga mananampalataya, yung kanilang puso ay walang malay. Lalo na po sa pagkaalam sa banal na kasulatan. So tingnan po natin yan. Kaya ito pinamagatan ko po, the study of the passage of Matthew 6:33. At lahat po tayo, tingnan natin kung paano ito ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag meron po kayong aklat na NIV, may heading po yan na title. Yung title po na nilagay niya, "Do not worry." No? Huwag kang mabalisa sa wikang Tagalog. No? Yung po yung akmang salita kasi ang tao po maraming kinababalisahan. At ito po yun. No? Kaya nga naalala ko yung kantang "Don't Worry, Be Happy." Naalala ko yun Parang pasok na pasok dito, mga kapatid. No? Ibig sabihin sa probisyon ng Diyos Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat,
kapag ka ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga niya, ng pagkalinga niya, dapat hindi ka mababalisa sa mga bagay na ito. At ano-ano ba ang mga bagay na ito? Ito ba yung mga sinasabi ng mga prosperity preaching na pag sinabing lahat, walang boundaries? So tingnan natin yan. Pag sinabi ba yung word na lahat is literally lahat. Kasama yung kayamanan, kasama yung posisyon, kasama yung profesyon. Kung gusto mo maging doktor, mamaya doktor ka na. Hindi ka man lang dumaan doon sa pag-aaral na 4 na taon hanggang 5 taon. Ano yan? Ginawa mong genie talaga. No, mga kapatid, kaya simulan po natin yan. In 6th chapter, verse 25 ko po sisimulan. No, ito po nakasulat, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang talagang espesipikong audience, mga kapatid, yung mga lingkod ng Panginoong Diyos. Specific po yan, hindi po kasama rito yung nasa labas kasi ang sabi ng kanilang unang pinakinggan natin sa Bible study, yung nasa labas ng bahay, yung nasa labas ng church, yung nasa labas ng pamamahala ng Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin, nasa labas na walang relasyong personal sa Diyos. Mga kapatid ko. So yun po yung aking titingnan natin dito. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang audience, therefore, I tell you, do not worry about your life. Naalala ko po yung patalsa sa Metrobank. You're in good hands with Metrobank. Sa pag-aaral natin dito, mga kapatid, we are in good hands pagka tayo po nasa provision ng pangangalaga ng Diyos bilang spiritual na ama. So number 1 po, ito po, what you will eat or drink. Pansinin niyo po specific, what you will eat or drink. So kung titingnan niyo mga kapatid, this is the necessities of life. Pangunahin ito. Ito po yung tinatawag mga kapatid, hindi ko po muna tatapusin yung pagbasa ng konteksto. Ito po yung tinatawag na needs. This is not the wants. Tama ho ba? Pag sinabi kasing wants, hindi necessities yan eh. Gusto kong magkaroon ng iPhone 17 Pro. Wants yun. Layaw yun. Tama ko ba? Layaw. Pero pag sinabing pangangailangan, necessities, yun yung mga pangunahin. Ano po yung pangunahin na yan? Pagkain, inumin. Diba? Hindi po yan yung wants. Kasi minsan nagugulo yung mga tao eh. What is the difference between needs and wants? At dito po, ang binibigyan diin ng ating Panginoon, doon po sa kasama sa mga pasok na, and all of these things shall be added unto you, hindi po yung wants. Huwag po natin ipagkamali yan. Ang dito'y tinatalakay ng ating Panginoong Jesucristo is the needs. No? About what you will eat or drink, liwanag eh. Or about your body, what you will wear. Ano yung isusuot mo? No? Yung pambalot, dito nga po, nakaramdam yung unang tao, yung lalaki at babae na sila po ay nagkasala. Bakit po? First time nilang naramdamang nahiya sila. Kasi nung una naman po, naked sila, both naked sila eh. Tama ho ba? Nung nasa Eden sila. At doon, wala po silang kahiyaan sa isa't isa. Kasi, wala pa po silang malay. Hindi pa sila nakakakain ng pagkain na nagbibigay sa kanila ng pagkakilala ng pagkakaiba ng masama at mabuti. So malinis pa po sila, pati yung kanilang kaisipan, wala pa hong mali siya. Subalit nung nakakain sila dahil tinukso nga sila ni Satanas, ng Diablo, ano po yung naramdaman nila? Nahiya sila. Sila pala yung hubad. Kaya ano po yung ginawa nila? Di ba nagtahi sila ng mga dahon?
to cover yung kanilang kaubaran. Kaya dito po yung binabanggit, pang-cover ano isusuot mo. Diba? So needs pa rin yun, hindi pa rin yun wants. Tama po ba? Or about your body, what you will wear. Is not a life more than food? Diba mas mahalaga yung buhay kaysa sa pagkain? Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, diba dapat mas mabalisa ka? Ito yung kanilang tinatopic eh. Kasi lahat naman tayo, sa darating na hinaharap, no? Kung yung ating kapatid nauna siya, tayo rin sa isang panahon ng buhay natin, darating din tayo. Tayo naman po, yung lalagay sa kalagayan po niya. Kaya isipin mo, ano yung buhay mo pagkatapos ng kamatayan? Naalala ko po yung parabola doon po sa mayaman at saka yung kay Lazaro. Ang totoo, dalawa lang yung pinuntahan nila eh. Wala hong panggitna. Kagaya ho ng paniniwala ng una nating kinabibilangan na meron daw kung ano, purgatorio. Alam niyo, meron pa ako natuklasan. Nakipag-sharing po ako sa mga Mormon. Meron din sila. Sa kanila po, kapag hindi ka daw pong masama, hindi ka rin mabuti, yung parang nasa in-between ka, ba meron pala no? Hindi ka naman masyadong masama, hindi ka masyadong mabuti. Meron palang pinupuntahan yun, ang tawag nila sa kanilang Book of Mormons, sa Book of Alma, celestial realm. Doon daw napupunta yung mga kaluluwa ng hindi naman masyadong masama, hindi rin naman ganong kabutihan. Ay, itong klase, sabi ko, parang kumbaga sa inedit lang ng konti parang may hawig ng konti sa Catholic na purgatorio Sabi ko, klase pala, pwede pala yun. Sabi ko, ang alam ko lang kasing aral, sabi ko, brother, purgatorio na yung kinalakihan namin Sa inyo pala, meron pang mas matindi. Celestial realm. Ano bang klase to So, yun yung binabanggit dito ng ating Panginoon. Di ba masigit yung buhay kaysa sa pagkain, sa inumin, kaysa sa pananamit? Di ba dapat doon tayo mabalisa? Kasi minsan ang tao, karamihan, majority, ito po totoo. Ang kinababalisahan yung mga bagay na ito. Pero minsan di sila nababalisa. Ano ba mangyayari sa kaluluwa ko pag namatay ako? Di ba? Pupunta ba ako sa langit? Pupunta ba ako sa impyerno? Diba? Hindi nila naiisip yun. Kaya sabi, dapat mabalisa ka doon. Mga kapatid, yun po yung, kaya sa Tagalog, basahin ko po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa. 6:25 po ng Mateo. Sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano baga ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, mga kapatid, sa tatlong binigay po niya na kinababalisaan ng tao. Pagkain, inumin, pananamit. Meron pong mas higit doon na dapat kabalisahan tayong mga tao, tayong mga anak ng Diyos. Ano po yun yung buhay? Yung buhay pagkatapos ng kamatayan. Because there is life after death. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Mga kapatid ko. At yun po yung kinahulugan ng kapatid po ni Marta, yung kapatid ni Lazaro. Tatlo sila magkakapatid, diba? Tsaka si Maria. Magkakapatid yan Kaibigan po ni Jesus Christ po yan si Lazaro, yung namatay po na iniyakan po niya, tumangis si Jesus. May dalawa po yan na kapatid na babae, si Marta at si Maria. Yan po yung kinahulugan ni Marta. Nabalisa po siya, tingnan niyo po istorya. In Luke chapter 10, kanina binasa po kanina yung kanilang Bible study natin, Luke pa rin, pero 11 yun, di ba? So ito po, Luke 10. O 15 po yun sa kanya, chapter 15. Ito naman po, chapter 10. 38 po ako magsisimula. At sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, pumasok siya
Sa isang nayon ng ating Panginoong Hesus pumasok po sa isang nayon. At isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. So naging panauhin po nila ang ating Panginoong Hesus sa kanilang bahay. Verse 39, at siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria at naupo rin naman sa paanan ng Panginoon. Pansinin niyo po ang tumanggap si Marta. Pero yung naupo po sa paanan ng Panginoon, pagkatanggap po nila sa kanilang bahay, ay yung kanyang kapatid na babae na si Maria, na pinakikinggan ang kanyang salita. Gusto ko po i-notice nyo to, i-visualize nyo sa isip nyo. Ang layunin po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakatawang tao para po isalba ang sangkatauhan. Tama ho ba? To redeem. At ang number one po na dala po ng ating Panginoon sa kanyang pong paglalakbay is ipangaral po ang kaharian ng langit. Tama ho ba? Alam niyo ako po lalagay sa shoes po nung babaeng si Marta. Ito po yung lahat ng inaasam ng lahat ng tao yung mapakinggan yung pangangaral ng Mesiyas. Pero pansinin niyo po, ang nagra-rival po, ang kumakaribal sa pangangaral ng Mesiyas ay yung mga bagay na kinababalisahan ng tao. Noon, magpahanggang ngayon. Minsan nga po, nasa loob ng church may nababalisa pa isip no kayo mamaya ulam. Kakakain na niya na agahan ang iniisip ko kaya mamaya ulam. Diba? Wala yung isip niya sa Word of God Ito rin. Personal na yan ang Panginoon ang mismo yung kaharap nila. Verse 14, ngunit si Marta ay naliligalig. Ito po yung kumakaribal Bisita mo na yung Panginoong Jesucristo in person Yung Mesiyas, yung tagapagligtas. Yung tinatawag na Logos. Yung tinatawag na Berbo. In person Kaya po hindi ako naniniwala sa iba Kung ako po makikita ko lang, Panginoon ang araw na yun. Sila nga nakita na Hindi pa chineris yung moment Saan po nabalisa? Ang nagra-rival po Ba, napakapalad po na yung mapakinggan mo mismo yung personal na pangangaral ng Panginoon Kaya po si Maria, sinamantala po niya yung pagkakataon. No turning back. Ito po yung kantang No Turning Back. Kasi once lang ito mangyari Di ba, yung ibang tao ang yabang na, uy, bisita namin kagabi si Mayor. May photo picture pa. Di ba, matinding bisita ito. Kumbaga sa this is the best of the best. Naging bisita nila sa kanilang bahay. Ang Panginoong Jesucristo. At dito po, ang ganda po ng ginawa ni Maria. Talagang sinamantala niya po yung pagkakataon. Naupo po siya sa paanan ng Panginoon. Bakit? Nangangaral po ang Panginoon sa pagkakataon ito. And He is preaching about the kingdom of God. So ito po. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Kasi alam niyo naman po mga kapatid, maging po sa tradisyon nating mga Pilipino, kapag may bisita ka, di ba? Asikaso mo, ano iluluto, ano ba paborito niyong bisita natin? Kung boss pa ng asawa mo yan, ano ba paborito ni boss? Pesang dalag. Siyempre talagang mamimili ka ng pinaka-best quality ng mga repolyo. Di ba? Kasi yung mga ingredients na nilalagay sa pesang dalag Yung sariwa talagang dalag, yung buhay pa. Di ba? Talagang sabi nga, nag-abala talaga. At dito po pinanindigan talaga ni Marta yung ating pinapag-aralan ngayon na talagang say balisang-balisa at ligalig na ligalig sa mga bagay na bagay na pinababagsakan po ng tatlo. Kakainin, iinumin, darampin. Yung po yung dito po abalang-abala si Marta. At ito po yung nagra-rival sa mga bagay na pinag-usapan po yung paglilingkod sa Diyos. Yan po kahit noon pa, magkalaban po yan No? Ang totoo nga, nasa loob ka na Ito nga kasama na nila yung Panginoong Jesucristo in person ng personal Pero pasin ninyo, may bumagsak pa rin. Si Marta katoto, nagsumbong pa Nagpapakampi pa Sabi niya, Panginoon,
Yung kapatid ko, pinababayaan mo na nakikinig sa aral mo, samantalang ako, pagod na rito, nagkakaluto sa'yo. Oh. Utusan mo naman yan. Uy, tulungan mo yung kapatid mo ro, pagod na pagod, pinapawisan. Hindi po ganun. Spiritual muna bago ang material. Yung mammon. Sa Greek word po kasi ang nakasulat dyan, yung mga bagay na yan, is mammon. Mga kapatid ko po, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako. Parang humihingi pa ng ustisya dito eh. Malamang to, kung yung nasa panahon natin to, baka nagsumbong pa kay Tulpo to eh. Panginoon, wala ba sa'yo? Pagod na pagod ako rito, pawis na pawis ako. Tapos yung kapatid ko, nakaupo lang sa paanan mo, pinapakinggan yung pangangaral mo. Para bagang, yung mga kapatid nakakahiya. Kung, kung kung ako sa pagbabasa ko nito, nakakahiya kasi parang masyadong dinigrade yung mga spiritual na bagay para sa Diyos eh. Ang totoo, minsan tayong mga tao na nagagawa natin yan. Most of the time. Mas napaprioritize natin yung mga bagay na mammon kaysa sa mga bagay ng Diyos. Aminin natin sa hindi. Ilang panahon na ba ng buhay natin na nakaraan ang naisakripisyo natin yung araw na para sa Diyos? Na ipagpapalit natin, na ginagawa nating araw para sa tao. Ito po yung, dito'y nakita ko eh. Ang talagang kumakaribal sa mga bagay na panglangit, yung mga gawain panglangit ay yung mga bagay na pangangailangan ng panlupa. Mammon. Linggo na kahit po ang kalendaryo, mga kapatid, sabihin niyo po kung mali ako. Tingnan niyo po yung kalendaryo, paulit-ulit niyo pong tingnan. Yung linggo, pula. Meron na ho ba kayo nakita ang linggo na itim? Bakit po kaya pula yung linggo? Ibig sabihin niya, rest day yan. Para yan sa Diyos. Pero minsan nakakaribal pa eh. No, mga kapatid? Kaya ito nagsumbong na eh. So ito po yung sinabi ng Panginoon, dahil nagsusumbong ka, ha? Nagpapakampi ka, kala mo, bibigyan kita ng magandang hustisya. Dapat sumagot ang Panginoon sa verse 41 at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Ano yung mga bagay na yun? Pinagpe-prepare niya ang Panginoon ng pagkain. Pinagpre-prepare niya ang Panginoon ng inumin. Pinagpre-prepare niya ang Panginoon ng mga bagay na may kinalaman sa pangangailangan ng panlaman. Pero pansinin niyo po yung verse 42. Datapot isang bagay ang kinakailangan. Nung time na yon, isa lang ang kailangan. Pumunta ako rito para mangaral at ang ina-expect ko may makikinig sa aral ko. Ang nakinig, sino po? Yung kapatid niya. Ang nagpatuloy, sino? Di ba dapat ang mas aggressive yung nagpatuloy sa bagay na ito? Hindi po yan, nag-aggressive po si Maria. No? Dapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi. So ang magaling na bahagi pala, no, mas piliin mo yung mga bagay na spiritual. Bakit po? Alam mo, pagpatay ka na, ang maaalala naman sa ng Diyos, hindi yung mga ano mo eh. Ano yung accomplishment mo? Doktor ka ba? May PhD ka ba? Meron ka bang green card? Ilan ang condo yung nabili mo? Ilang kotse ka na meron? Hindi naman yun ang maaalala eh. Ang aalalahanin ng Diyos sa'yo, pinaglingkuran mo ba ako? Pinakinggan mo ba ako? Nanatili ka ba? Yung kanilang topic sa bahay? O umalis ka? Diba? Yun ang bagay na kinakailangan eh. At minsan po, madalas po na ipagpapalit po natin yan. Ilang beses na po natin kayang naipagpalit ang mga bagay na spiritual na para sa Diyos, para po sa mga bagay na kinababalisahan natin. Diyan po nahulog si Martha. Baka marami din po sa atin, aminin natin sa hindi ako, sa isang panahon ng buhay ko, naging Martha din ako. Baka marami po sa ating Martha rin, imbis na maging Maria.
na mas pinipili po at binibigyan pang hustisya at pinangangatwiranan pa yung mga bagay na naninigalig ka. Brother, di po ako makakasamba kasi po may magpapalaba po sa akin double pay eh, kasi wala na pong laman yung bigasan namin eh. Wala na pong laman yung ano namin eh. Diba? Ang galing din po nung kaaway eh. Bibigyan ka ng opportunity sa mga bagay na itatapat niya na maangkaribal ay yung bagay na pang Diyos. Ang galing niya rin. No, mga kapatid. Kaya wag po tayo maging sana, maging Marta. Maging Maria po tayo na piliin natin yung pinakamagaling na bahagi na kailanman ay hindi aalisin sa atin. Huwag po tayong maging parang si Esau din. Si Esau po, pinagpalit po yung kanyang pagkapanganay. Kanina yun po yung topic eh. Pinagpalit po yung kanyang pagkapanganay sa isang lentehas na pinggan na pagkain. Yung pula pong ano yun, itsura ng kulay-pula eh. Wala sa atin dito sa pero sa Middle East part, meron po nung ganong lentil na pinagpalit niya po yung kanyang pagkapanganay. Baka tayo po maipagpalit po natin yung inheritance na eh. Buhay na wala hanggan eh. Oh, mga kapatid. At dito po mga kapatid, hindi naman po nangangahulugan. Don't get me wrong. Kasi po, yung isang nakakausap ko na prosperity preaching, para bagang ang lumalabas, hindi mo na kailangan magtrabaho, don't worry lang. Hindi. Hindi po yun yung katakdaan ng Diyos sa ating mga tao. Tingnan niyo po in Genesis chapter 3 verse 17, no? After po nung tinatawag na makagawa sila ng kasalanan, meron pong itinakdang katalagahan ang Diyos sa tao. Kung papaano po siya makakakain, makakasurvive. Kasi ang topic natin, anong kakainin? Anong iinumin? Anong darating? Di ba necessities yun? To survive. Tama ho ba? Para mabuhay. So ito po. At kay Adam sinabi, sapagkat iyon dininig ang tinig ng iyong asawa, kaya ka nakalabag, kaya kayo kumain dahil pinakinggan mo yung tinig ng babae. No? Kumain ka ng bungang kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal. Paano daw po tayo kakain? Kakain tayo, subalit kailangan tayong magpagal. Ano ibig sabihin nun? Kung ayaw mong magutom, magtrabaho ka. So hindi po dito tinuturo ng chapter 6 na binabasa natin na don't worry, na hindi mo na kailangan magtrabaho. Kailangan pa rin magtrabaho. Pero dito tinuturo dahil merong provision ng Ama na sa pangangalaga ka niya, yung pagtatrabaho mo, alam niyo po, naaalala ko lang po, ayan, si Mrs. Way back nung maliliit pa yung mga bata, hindi mo nga alam kung paano kami nakasurvive na. Ang trabaho ko noon, seasonal. Yung bouncer ko seasonal, minsan wala, minsan sa isang buwan, 3, 4 lang. O mga kapatid, sabi ko, bakit kaya nangyari yun? Nakapagpatapos pa sa awa ng Diyos ng teacher. Tapos nakasurvive. Parang, ibig sabihin yung provision talaga ng Diyos, di mo mani kung paano siya nag-work eh. Kung paano ang Diyos kumikilos sa buhay ng mananampalataya, din, paano ko na ito video? Paano nangyari yun? Diba? Hindi mo itinuturo, sinasuggest ng topic na huwag ka na magtrabaho. Kasi magpo-provide naman ng Diyos, hindi. Magtatrabaho ka, pero sa pagtatrabaho na yon, hindi ipaparamdam sa iyo ng Diyos na yung sinisweldo mo, minimum wage earner ka lang. Pero bakit na itawid mo, nakapagpatapos ka pa? Diba? Yung, kumbaga sa ano, grabe yung provision ng Diyos talaga, grabe. Alam niyo ba ang minimum wage ngayon sa Manila? Kasi iba ang minimum wage sa probinsya at sa Manila eh. Nasa 700 plus lang. Tama po ba? Magkano upa ng bahay? Sa amin sa Bagong Silang, pinakamura, 3,500. Eh may kuryente tubig pa yan. Hindi, sa Bagong Silang, meron pa 3,500. Meron pa. Eh may kuryente tubig pa. May pag-aaralin ka pa. Ano na mangyayari sa 7,000, ay 700 plus mo? 600 lang po lang.
Ang minimum, Kita mo yan. o kikita mo yan, paano mo pagkakasahin yan? Di ba, kung hindi ka pa magtatrabaho, buhay hayahay ka pa. Paano na? Kaya yung tinuturo po itong mga kapatid, yung 625 na yan, papunta ng ano, hindi po sinasuggest na huwag ka na magtrabaho, umasa ka na lang sa provision ng Diyos. Hindi po ganun. Kasi meron silang ginamit pang talata yung 6 ng Mateo, yung sumunod, 26, mas dali niyang ibon. Dito po mga kapatid, dito ako lalong natawa nung binasa niya sa akin to. Sabi niya, basta niyong ibon sa langit, hindi siya naghahasik, ni nagsisigapas. Kasi hindi po yun yung katalagahan niya. Di ba ang ibig sabihin ng katalagahan, hindi po yun yung function niya. No? Ninangagtitipon sa mga bangan at sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba ganalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Pero alam niyo po mga ibon, mga kapatid, meron po yung function. Alam niyo kahit sa palayan, sila po yung kumakain ng peste ng palayan. At sila po sa kanilang kaparaanan, meron po silang ginagampan ng katalagahan na itinalaga ng Diyos sa kanilang ikilos nila. Gumagawa po sila ng pugat. At alam niyo pag kumakain sila, halimbawa kumain sila ng bayabas, doon sa puno, hinog. Pag kinain po niya, dahil maliit lang po yung tuka niyan, di ba maliit lang, hindi naman malaki. Minsan yung dinadala na lang tapos dadali nila doon sa mga inakay nila, yung mga iba dyan nalalaglag. At pag nalalagay na pupunta po doon sa lupa, yung po nagiging panibagong binhi na tumutubo. So yun yung kanilang ginagampan ng katalagahang ibinigay sa kanila ng Diyos. At sa kanilang pagganap sa kanilang katalagahan, doon po sila pinapakain ng Diyos. Doon po sila binibigyan ng probisyon. Hindi po sila tamad. Na parang hayahay na lang. Hindi po ganun ang sinasuggest ng talatang ito na 626. Kaya sabi niya sa verse 27, alimbaga sa inyo ang pagkabalisa, no? Nabalisa ka, nagkaroon ka ng anxiety. Di ba tama ho ba yung balisa, anxiety, yun ang katumbas yun eh. Makapagdaragdag ng isang suliko ng sukat ng kanyang buhay, wala po. Ang ibig lang po sabihin niya mga kapatid, kaya po sinasabi ng Panginoon sa kanyang aral na huwag kayong mabalisa kasi pag nabalisa ang tao, wala pong productivity nangyayari. Totoo po yan. Pag nagkaroon ka ng anxiety, there is no productivity na nangyayari. Kasi iisipin mo lang nang iisipin yung kinababalisaan mo. Halimbawa, yung piso, isipin mo araw-araw yung piso, magiging 2 piso ba yan? Hindi po. So gusto mo matagdagan yan, magtrabaho ka. Huwag mong problemahin yung piso kasi maghapon mong problemahin yan, piso pa rin yan. Hindi po yan magiging productivity. Hindi po yan madadagdagan. Baka pa nga mabawasan pag naggutom ka, bilip pa palang chichirya. Nung araw, pag may piso ka, baka ko lang ng dati, nag-aaral pa ako sa Dr. Alejandro Albert sa Dapitan, 35 centavos lang. Hanggang hapon na yun. Ngayon po yung 35 centavos, pag nakita ng mga bata, tatawanan lang eh. Kahit sa tindahan, di mo maibibili yan eh. Kasi ang pinakamura na ngayon, piso, tama ho ba? Minsan nga, dos na. Wala na. Nung araw, may 25 yung tatlong may gulay-gulay ng hindi na inaabot nila sister. Meron ba na nun? Ngayon, wala. No, mga kapatid, kaya kung titingnan natin, tuloy po natin yung pag-aaral, mga kapatid, sa paksayang ito. Isa pa kong talata in Ephesians chapter 4 verse 20. Kaya po sinasuggest, magtrabaho ka. Kasi pag hindi ka nagtrabaho, baka maging pabigat ka rin. Tama ho ba? Unang-una, hindi ka matitiis ng nanay mo. Hindi ka naman papayagan niya na hindi ka makakain eh. Tama po ba? Kaya sabi po ng apostol na si Pablo sa kanyang pangangaral, sa Efeso chapter 4 verse 28, sabi po niya sa magandang balita, ang magnanakaw, wag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. So hindi lang pala para hindi lang para sa sarili na makakain ka. May isa palang purpose pa.
kung bakit po sa pangangaral ng inspired na apostol na si Pablo, tinuturuan niya yung mga kapatid na magtrabaho para pa may isa pa hong purpose pala. Para yung kapatid na nangangailangan sa pananampalataya makatulong. So, ibig sabihin, ang Diyos po pala sa kanyang probisyon, tumutugon din po siya sa kanyang pagbibigay ng probisyon ng instrumento at ang instrumentong ginagamit niya minsan kapatid mo sa pananampalataya. Hindi po bababa ang Diyos kagaya nung araw, di ba, sa ilang umulan ng mana. What is this? Para pakainin ka. Hindi, ngayon, gumagamit po siya ng instrumentong kapatid o sa pamamagitan nito. Kapatid, wala ka bang trabaho? Kailangan ko na may gagawa doon sa amin na labor. Kailangan maghahalo ng ano. Bigyan kita ng sweldo, libre kain. Magugulat ka bigla. Ibig sabihin, ang Diyos sinagot yung prayer mo. Pero hindi sa kaisipan na para bagang imposible na bigla ka na lang magkakaroon sa Gcash mo ng 700. Sino nagpadala niyan? Ibig sabihin, hindi, parang imposible talaga yung pagtuturo ng mga prosperity preaching. Yung, mamaya, doktor ka na, hindi ka man na nag-aral ng 4 years o 5 years man lang. Mamaya, manager ka na, paano ka naging manager? Hindi ba ano yun? Parang questionable acquirements ng posisyon. Paano ka naging manager na bigla na naging manager ka na lang? O paano yung pitaka mo, nagkaroon ng 1,000 na tinaas mo lang? Sino walang pera sa inyo? Taas yung wallet yung mamaya, may laman na yan pa. Ano yun? Parang tinalo pa tayo ng na-hypnotize. At least yung na-hypnotize mo, alam mong na-hypnotize mo eh. Pero ito parang ginawa kang ogag. Parang bagamat masakit na salita, parang nakakamangmang na aral. Sabi ko, ba't ang daming naniwala? Diba? Parang, isa kayo nanggagaling. Diba? Gusto mo makarating ng Amerika, bukas na sa Amerika ka na. Ba't tinalumpas Sang Goku? Sino nanonood ng Dragon Ball? Di ba Sang Goku ginaganon lang? Mamaya nandun na. Parang ganun. Hindi naman tayo cartoons eh. Kaya, at ang totoo, nakakabigla yung aral na yan. So, tuloy po natin. 6:28 po ng Mateo. Ang sabi niya, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin. Yet, I tell you that not even Solomon in his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire. Kasi gano'n naman, pag natutuyo yan, ginagawang pampaningas yan eh. Mga kapatid, will be not much more clothes you, little faith. Sabi po niya sa Tagalog. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nababalisa? Sabi nga nung naalala ko ng pandemic eh. yung anong taong grasa. Sabi ng taong grasa, ang mahihinang nilalang kayo. May vaccine na kayo. May ayuda pa kayo. Kami nga, walang vaccine, walang ayuda, hindi nagre-reklamo. Sabi ng taong grasa. Di ba? Sila nga walang ayuda eh. Tayo may 10K. Ay, 10K ba yun? 8K tapos naging 4. O, tapos naging 3. Sila wala lahat eh. Lahat ng makita ko, bahay ko yan, tulugang ko yan. Taong grasa nga, di ba? Mahihinang nila lang kayo. Sabi ng taong grasa. Tungkol sa pananamit, bakit kayo mababalisa? Wariin niyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki at hindi na napapagal ni na nagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang kaluwalhatian niya, hindi nakapaggayak ng gaya ng mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo, sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan. Kasi gano'n naman talaga eh. Ngayon, ang ganda ng mga damo na nakikita niyo sa parang. Pagka nasobra sa exposure sa araw yan, kagayang ngayon ang tindi ng init, magiging tuyo yan. At pag naging tuyo na yan, ang ginagawa ng mga nagtatanim dyan, mga magsasaka, sinusunog yan. No? Para maging pataba.
Sabi niya, kung yan, ngayong buhay, tapos mamaya magiging tuyo, susunugin, at sa kinabukasan igagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayo pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Ang ibig na sabihin niya, dapat di kayo mabalisa. Lalo na kayong mga lingkod ng Diyos, ba't kayo nababalisa dyan? You are under God's care. Nasa ilalim tayo ng pangangalinga ng Diyos Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat. At isa pa ho, tinan niyo po, itong nasa Santiago. In follow up with doon sa unang binasa ko, bakit tinuturuan ni Pablo ang mga tao ng Diyos magtrabaho, maghanap buhay? Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang kapatid sa pananampalataya. Ito po, sa Santiago chapter 2, 15 to 16, sa Magandang Balita Biblia, yung revised na po ito. Sabi po, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. So dito po pinag-isa niya na, kasi yun ang talatang binabasa natin, pinag-isa niya. Wala nang makain, walang mainom, wala ding maisuot. So kumbaga sa salat na salat ito. Kaya sabi niya, halimbawa, example, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sabihin niyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, kasi kapatid mo sa pananampalataya patnubayang kanawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman niya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Pwede mo ba sabihin, kapatid, wala kang maisuot, hubad ka. Magpainit ka. Paano magpapainit? Wala ka namang binibigyan na damit. Kapatid, gutom ka na, wala kang makain. Kapatid, wala kang mainom. Uhaw ka. Magpakabusog at mapatid ang uhaw mo. Paano mangyayari yun? Kung wala ka namang binibigay. Di ba? Ito po yun. Kaya minsan ang Diyos sumasagot sa kanyang provision at pangangalaga, ang ginagamit na instrumento, kapatid mo sa pananampalataya. Hindi po kagaya nung araw na magpapaulan siya ng pugo, ang daming pugo dyan, papaulanin niya. O sige, magsawa kayo sa karne. Hindi na po ganun kasi natapos na po yung panahon na yun. Mga kapatid ko. Kaya sabi niya, masyado na maliit ang pananampalataya. Sabi po sa Tagalog, huwag kayong mabalisa ng mga nagsasabi, anong aming kakanin o anong aming iinumin o anong aming daramtin. Pinagsama-sama niya na yung tatlo. Kasi yan po yung pinababalisahan ng mga tao Yung needs na yan. Yung necessities na yan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito po take note, yung verse 32, ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Ang tanong, hintil ba kayo? Nakausap niya. Ang audience niya rito, puro Israelita, pure Israelites. Sa spiritual naman po, nagtanong na po naalala ko si Sister Jen, nagtuturo si Brother Darwin dito. Ang Israel po kasi tunay ng Diyos sa panahon ngayon ay yung po yung ngayon church. Yung po yung Israel sa panahon ngayon, hindi na po Israel sa laman. Israel na po sa spiritual. Siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan, na kailangan nyo ang lahat ng mga bagay nito. Pansinin nyo po, ang Diyos po alam niya kung ano yung kailangan natin, di na natin kailangan sabihin sa Kanya, pero kailangan pa rin natin ipanalangin. No? Kasi po, ano po ba ang hintil? Kasi sabi, yun daw po yung mga bagay, yung notice the word, pinaghahanap. Tanongin natin ang ating mga sarili, ano ba yung ating pinaghahanap? Mga bagay kaya, anong kakainin, anong iinumin, anong darating. Baka yun po yung pinaghahanap natin. So ito po, ano ba ang hintil? Sa Ephesians chapter 2 verse 12. Kausap po dito ni Apostol Pablo yung mga na-convert na ng mga Gentiles. Kasi si Pablo po, apostol po siya ng kahintilan. Kasi meron pong apostol naman ng pagtutuli. Yung po yung 12 apostol. Pero si Apostol Pablo po, ang designated po niya na area, Gentiles, mas malaki po siya yung kanyang ministeryo. Sabi ni Pablo, kayo nga, nang nakaraang panahong iyon ay hiwalay kay Kristo. Ang bawat isa po sa atin mga kapatid, dati hiwalay tayo kay Kristo, nasa pagkakasala pa tayo. No? Hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel.
at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. So ano po ang hintil? Sila po yung mga taong walang pag-asa, walang Diyos. Sila po yung mga taong hiwalay kay Kristo. So kung tinatanggap mo na ikaw yung taong palaging ang nasa isip, anong kakainin? Anong iinumin? Anong daramtin? O i-extreme pa natin. Nag-iisip ng mga bagay na kalayawan. Ibibili kaya ako mamaya ng mama ko ng iPhone? Ibibili kaya ako mamaya ng mama ko ng Muskir? O ibibili kaya ako mamaya ng papa ko ng Nike? O Taula battery? Di ba? Nag-iisip ng mga bagay na ganyan, ikaw yung binabanggit na hintil. Kasi ang hinahanap mo yung bagay na yan. You are after mammon. No? Ang sabi niya Apostol Pablo sa kanyang pangangaral, mga kapatid, naliwanagan natin yan. Kaya kapag ang iniisip mo ganyan, hindi yung mga bagay na pang Diyos ang hinahanap mo, hintil ka. Mga kapatid ko, in spiritual na kalagayan, ang hintil po, yun po yung mga taong hiwalay kay Kristo. Yun po yung mga taong walang Diyos. Walang tipan, walang pangako. Naku po, lahat wala. Walang inheritance. Tama ho ba? Yun po yun. So 4:6 po ng Philippians, kaya sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Saan ka ba nababalisa? Huwag kang mabalisa ron. Bakit? Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang mga kahilingan sa Diyos. Pakilala niyo yung kahilingan niyo sa Diyos. Mga kapatid. Kasi meron tayong Diyos Ama na magbibigay sa atin ng provision. Minsan lang kailangan natin kasi sa kanyang ipanalangin. Yung po yung line to heaven nung kanta ng Intro Boys. Yung po yung libreng line to heaven. Di ba kapag tumatawag ka ng dati, IDT may bayad. Naalala ko pa nung dating inuhulog 3.25 sa PLDT para makatawag ka. Kaya punta na po tayo doon sa 6:33 ng Matthew. Namnamin po natin yung mga una natin binasang mga bersikulo mula sa verse 25. Ang sabi po, but seek first His kingdom. Kasi yung una, ang hinahanap daw po ng mga hintil, yung mga bagay nito, anong aming kakainin, anong aming inumin, hindi naman po tayo hintil. Anak tayo ng Diyos. Bakit tayo magiging katulad nila na ang una natin ipaprioritize na hanapin, mga bagay na ito? Alam naman natin, ito'y alam na ng Diyos Ama. Ang kailangan lang natin, ano sabi? But seek first. Ito daw pala ang una nating hanapin. But seek first His kingdom. Alam niyo po ba ang Greek word ng kingdom? Kasi minsan ang alam ng iba pag sinabing kingdom, literal na kaharian. Sa Greek word po niya is basileia. At ang meaning po ng basileia is rule. Rule. O sa mababaw na salitang Tagalog, pamamahala. Unahin muna daw nating hanapin na pagharian tayo ng Diyos. Kaya masasabi ko po mga kapatid, salamat sa Diyos. Inuna natin sa umagang ito na hanapin na pagharian tayo ng Diyos, na nag-abala tayo pumunta rito, maaga pa lang, nandito na tayo. Nag-abala talaga. No, mga kapatid? Kasi, yun ang ibig sabihin ng kingdom rule, pamamahala, gobyerno, ginobiernohan tayo ng Diyos kasi mas pinili natin gumising ng maaga, 4 pa lang nagising ka, nagluto ka, nagsaing ka, gabi pa lang naiplansya mo na yung isusuot mo ngayon. Talagang pinamahalaan ka ng Diyos dahil ginobiernohan ka ng Diyos na yun muna yung unang hinanap mo. Kasi minsan may mga tao, ano isusuot? Kung ano na lang yung makakuha sa kung ano na lang yung makakuha sa aparatur Diba? Gabi pa lang, nag-abala talaga, plinansya na, ito isusuot ko bukas para sa Diyos. Ito yung gagamitin ko. Isang linggo pala, nagsimpa na, ito yung ibibigay ko para sa Diyos. Hindi kung ano na lang yung madukot. Kasi hindi po yun ang pamantayan ng pagbibigay.
Ang sabi, ang bawat isa sa inyo magsimpan. So magsisimpan ka talaga. Kaya sabi, but seek first His kingdom and His righteousness. And all of these things, ano po yung this? Anong aming kakanin? Anong aming iinumin? Ano ang aming darating? Yung po yung this. Yung nasa context na sinabi ng Panginoon. Ngayon po, yung mga bagay na layaw is out of the context. Hindi po yan ginamit ng Panginoon. Mga kapatid. Kasi kung gagamit ka ng biblical passage, dapat in align with the context kung paano ginamit ng Panginoon yung kanyang pangangaral. Mga kapatid ko. Kaya, yung binabanggit ko na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ang binabanggit po doon is all the necessities of the Christians or the child of God or the believers, not the wants. Hindi po yung layaw, mga kapatid ko. Hindi. Magkakaroon ba ako ng BMW? Magkakaroon ba ako ng Ferrari sports car? Hindi po yun. That is out of the context, mga kapatid. Doon sa seek ye first. Kaya sa umagang ito, nawa po, naging malinaw po sa atin na yung pag-aaral na ito, ang dapat po unahin natin bilang mga anak ng Diyos ay alin? Ang pagharian tayo, yung buhay natin ito, ang naghahari yung Panginoong Jesucristo. Kasi pagka ang naghahari ikaw pa rin, real talk mga kapatid, masakit po ito pero kailangan. Di ba kapag maikipag-eyeball ka, halimbawa meron kang first client, halimbawa ano ka, sales representative. Di ba para makabenta ka ng produkto, kinakailangan early ka eh. Ito usapan natin, 10. Malamang yung sir prep, 9:30 pa lang nandun yan. Bakit ayaw niya mawala yung kliyente niya eh? Makakabenta ka ba kung late ka, pinag-intay mo yung kliyente mo? Sa inyo palagi, tama? Mali. Tama? Eh bakit pag sa Diyos? Mga kapatid, ang napagkasundoan po natin, 9 a.m. po, start na po ng gawain natin. Bakit pag sa Diyos, hindi natin ma-prioritize na hanapin na gumawa tayo ng paraan? Alam naman natin, mga kapatid, real talk na malilate tayo. Alam naman po natin. Kasi ito ginagawa natin, mga kapatid, hindi naman po para sa tao eh. We are not serving people, we are serving God. Eternal God. At ang ating inheritance is eternal inheritance. Ang totoo nga, sabi ni Apostol Pablo, 8:80 ng Romans, sabi niya, ang paghihirap ko sa panahong ito, hindi karapat dapat maitumba sa kaluwalhatian sa akin ay mahayag. Ang totoo, wala kang maitutumba sa buhay na walang hanggan. Hindi mo matutumbasan niya ng milyon, hindi mo matutumbasan niya ng kahit na ano na meron sa buhay na ito. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, yung sinseridad na pagtatapat sa Diyos. Na talagang pagharian tayo, paggobyernohan tayo, yung buhay natin ito, ang gumogobyerno ay ang Diyos. Hanapin natin. Ano ba yung unang hinahanap natin sa buhay na ito? Sana hindi tayo maging katulad ni Martha. Sana hindi po tayo maging gaya ng mga hintil na ang after po nila ay mamon. Yan pong yan, mga kapatid, kailangan po natin yan habang tayo nabubuhay pa. Pero pagka po tayo namatay na, hindi na po natin kailangan yan. Tama po ba? Hindi na natin kailangan yan eh. Saan mo gagamitin? Di ba? Hindi po totoo yung pamahiin ng mga Chinese kapag ka namamatay, naglalagay sila ng pera doon. Para doon sa kabilang buhay may pambili sila. Hindi po totoo yun. Pero mo sa kabilang buhay na gagastos ka pa eh. Mamaya yung currency doon, hindi pala yun. Pinapahiya ka pa. Muli pa mga kapatid, let's set. Ano ba yung priority natin sa buhay na ito? Dahil meron pong buhay pagkatapos ng kamatayan. Huwag po nating isipin na ang buhay ito lang.
Wag po nating isipin na ang buhay, meron pang bukas. Ang lagi nating isipin, ito na po yung last. Kasi wala naman pong nakakaalam ng mamaya eh. Kahit ako yung mamaya, hindi ko alam. So isipin natin, yung palaging paglilingkod na ibibigay natin sa Diyos, para po yung aral kanina, firstborn. Dapat palaging first. Yung pinaka-all effort natin yung the best. Bakit? Kasi baka mamaya pala, example lang to, mamaya pala, hindi, last mo na. Kasi who knows, di ba? Mamaya pala, last ko na. Hindi ko pa naibigay yung best ko para sa Diyos. Di ba nakakalungkot, nakakahiya? Mamaya pala, last ko na kasi wala namang makakaalam ng mamaya eh. Hindi mo pa naibigay yung pinaka-the best mo. Yung pinaka-kumbaga sa class A1 mo na paglilingkod. Sayang. Baka maging katulad lang tayo ng mayaman. May 5 pa po akong kapatid. Ano sabi ni Abraham? Nasa kanila yung si Moises. Nasa kanila yung mga propeta. Kasi yung sasabihin nito, the same din ang sasabihin nila. Yun din yung nakasulat sa Biblia. Tama po ba? Kaya, muli mga kapatid, isang magandang umaga po sa atin. Seek ye first the kingdom. Thank you po. Isang magandang umaga sa atin.